Magandang gabi. Alam niyo mga kapatid, ang Psalms chapter 33 na tinututukan po natin ay lahat po ng mga talata doon ay napakahalaga. Yun po ay instructions ng Diyos sa atin kung papaano natin siya papupurihan. Gaya po ng mga tinalakay natin ng mga nagdaang mga araw about the Word of God, about yung kanyang creation, na iyon yung mga iyon yung mga sinasabi ng Panginoon na mga areas kung saan natin siya dapat papurihan. Yan. Praise the Lord. So tayo po ay nasa pang-apat na po ng series ng Psalms chapter 33 at medyo magtatagal pa po tayo dito. Kasi ang gaganda po ng mga ano nito, ang mga gleanings dito. Ang dami po nating kapupulutan ng magagandang mga katuruan. At talagang makikilala talaga natin ang Panginoon sa simpleng statement ng Psalms chapter 33. Makikilala natin kung sino ang ating Diyos. Ngayon, ang sabi po ng verse 8 up to 11, let the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke, and it was done. He commanded, it stood fast. The Lord nullifies the counsel of the nations. He prostrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, and the plans of His heart from generation to generation. Amen. Tatandaan po natin, ang ating Panginoon ay talagang kinakatakutan siya. At dapat natin siyang katakutan kasi siya ay makapangyarihang Diyos. At anuman yung kanyang mga decree, anuman ang kanyang sinasabi, lahat ng iyon ay nagkakatotoo. Gaya po ng sinabi niya dito sa may Isaiah chapter 55 verses 10 to 11, na yung kanyang salita ay para daw itong ulan and para itong snow, na pag ito ay bumaba, it comes from heaven, pag ito ay bumaba sa lupa, hindi ito babalik sa Panginoon ng empty. I-accomplish niya yung kanyang purpose. Ganon din ang salita ng Panginoon. Yung lahat ng decree ng Panginoon, it will stand forever. At walang makakapaghadlang, walang makapagtatwart ng purpose ng Panginoon. Kung ano yung intended purpose niya, it shall come to pass. Tayong mga tao, masyadong limited lang yung ating understanding. Hindi natin nakikita yung grand plan ng Panginoon. At tayo, usually, normal ito, even sa mga Christian na observe ko to, na tayo nakatingin lang tayo sa present situation natin, sa present predicament natin, sa mga present na mga issues na umiiral sa ating paligid. Hanggang doon lang tayo, Kasi nga hindi natin nakikita yung grand counsel ng Panginoon. So, tatandaan po natin mga kapatid, dito nyo makikita yung kahalagahan ng Ebanghelyo. Kasi sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, pinakita niya yung kabuuan. Yung kabuuan ng gagawin ng Panginoon para sa kanyang bayan na hinirang. At tayo yun, kapatid. Kabilang kayo sa hinirang ng Panginoon. At ito ang reason kung bakit tayo tinubos ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang hanguin ka sa iyong kasalanan. Hindi lamang yung ikaw ay hanguin sa apoy ng impyerno. Minsan napaka-short-sighted natin. Doon lang tayo tumitingin. Minsan nga ang treatment natin kay God para lang siyang parang lang siyang ATM machine na minsan hingian lang natin ang Panginoon. Hindi natin nakikita kung gaano kalawak at kalaki yung pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tulad na lamang nung ating paksa nung kahapon, minsan hindi na natin, nung the other week, minsan hindi na natin nakikita o na-appreciate yung creation ng Diyos. At kung pag-aralan mo yung creation ng Panginoon, makikita mo napakapalad pala natin. Pinatira tayo sa napaka-special na planet Earth.
napaka-special ng earth at wala siyang katulad sapagkat ito lang yung hinirang ng Panginoon na kung saan masusustain ang life. Perfect ang lahat ng arrangement ng Panginoon nang hindi natin ito notice. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon nang hindi mo nalalaman. Okay? So, ganun din mga kapatid. Ano po ba yung sinasabi ng Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, makikita mo ang kwento ng tao at ang purpose ng Panginoon. Yan ang mahalaga. Ang tao ay nilikha ng Panginoon. Ginawa siya ng Panginoon perfect. Talagang nasa height siya ng kanyang potentialities. Wala siyang defect. Walang kasalanan nung creation. Pero nung bumagsak siya sa kasalanan, naruwin ang lahat sa buhay ng tao. Na-infect ang lahat sa buhay ng tao ng kasalanan. Na-infect ang kanyang worldview, na-infect ng kasalanan ang kanyang physical being, ang kanyang spiritual being, ang kanyang intellectual capacity, na-infect din ng kasalanan ng kanyang social being, na-infect din ng kasalanan pati emotional being niya. Pati yung kanyang mga values ay distorted ng kasalanan. Ang ibig sabihin, grabe yung effect ng pagkakabagsak ng tao sa kasalanan. Dumating siya sa may punto na tinatawag na total depravity. Alam mo, kung ako'y kukumpara ko sa maikling statement kung ano ang tao ngayon mula nung creation, ang tao hindi niya na alam kung paano siya maging tao. Malayong malayo na siya. Ang sinful man, yung nakikita nyo ngayon sa mundo, yung mga hinahangaan natin mga artista, yung mga iniidolo natin, lahat ng aspiration ng tao, ang layo-layo na. Ang nakikita nyo ngayong version ng buhay ngayon ng tao, ito na yung buhay na makasalanan. Integrated na sa kanyang values, integrated na sa kanyang being ang kasalanan. Malayong malayo na siya sa panukala ng Panginoon at wala siyang kakayanan na makabalik sa Diyos. Yan ang effect ng fall of man. Hindi simpleng bagay lang na nagkasala siya. Talagang dumausdos siya. Palubog ng palubog. Yung tinatawag na doon sa may revelation na abyss. Ganon exactly ang kinahuhulugan ng lahat ng tao ngayon. Nahuhulog siya sa kalalimang walang hanggan. Ganyan ko i-describe ang mga tao. Siguro kayo hindi nyo napapansin yon. Hindi po ba? Akala kasi natin minsan parang ordinaryo lang nakikita sa paligid. Hindi. Kung naiintindihan mo ang gospel, ganyan kalalim. Ganyan kalala ang kalalagayan ng tao. Ang kanyang karamdaman, dinescribe ng Biblia, ang kanyang sakit, ang kanyang kasalanan, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kung yung mga, minsan tayo na nakikinig tayo ng balita, lalo na ngayon, yung putok na balita ngayon, yung about yung mga flood control scam, yung mga ganyan. Isa lang yan sa mga kabulukan ng tao. Actually, lahat ng tao, hindi lamang yung mga involved hindi lamang yung mga contractors, hindi lamang yung mga DPWH, hindi lamang yung mga senator na involved, hindi lamang yung mga congressman na involved. Lahat ng tao ay corrupted by sin. Dapat po nating maintindihan yan. Ang tao, self-righteous lang siya sa kanyang sarili. Palagay niya lang sa sarili niya na matuwid siya, pero bulok siya as far as the Bible is concerned. Kaya nga ang term ng Bible sa kanya, patay. Patay sa kanyang kasalanan. Wala nang nag-uugnay sa kanya sa Diyos. Kaya nga ang isa pang tawag ng Bible sa tao ay sons of disobedience and children of wrath. Ganyan ang kalagayan ng tao. Nakalimutan niya na ang maging tao. Hindi niyo ba napansin, kaya nga si Jesus ay nagkatawang tao, bakit kinakailangan pa yun? Diyos siya eh. Bakit kinakailangan pa na magkatawang tao? Alam niyo kung ano ang reason, kung ano ang purpose ng gospel?
Ano ang purpose ng kanyang incarnation? Ay para hanguin ang tao sa kanyang pagkakalugmok upang ituro muli sa tao ang maging tao. Si Jesus ang naging ehemplo, yung kanyang pamumuhay na connected sa Diyos, yung kanyang buhay na nakasentro sa Diyos, yung kanyang buhay na ang kagalakan niya ay ang salita ng Diyos, ang pagkain niya ay ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pinakitang muli ni Jesus kung paano maging tao. Kasi ang layo-layo na ng tao. Ngayon ang mga tao puro self-centered na. Puro career-oriented na siya. Wala na. Talagang astray na talaga ang tao. Puro materialism na lang alam niya. Okay? So ngayon, ang gospel ay una, pinakita yung kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. It was good. Walang defect. Nung bumagsak ang tao sa kasalanan, grabe ang kanyang pagkabagsak, na-damage ang kanyang buong being. Pangatlo, si Jesus ay nagkatawang tao upang hanguin ang tao sa kanyang kasalanan. Isa lang doon ang pagpapatawad ng ating kasalanan. Isa lang doon yung tayo ay nahangos sa apoy ng impyerno at sa puot ng Diyos. Isa lamang yon. Ang pinakamahalaga rito mga kapatid, kaya ibinigay ang Holy Spirit sa atin ay para tayo ay makapanumbalik sa Diyos. Para maibalik uli yung nawalang larawan ng Diyos sa atin. Mahirap man tanggapin mga kapatid, dahil sa ating pagbagsak sa kasalanan, na-enjoy na natin ang kasalanan. Kaya kung titignan mo mga kapatid, naging kalarawan na natin si Satanas. Kasi kung ano na yung desire ni Satan, yun na yung ginagawa natin. Pero dahil sa habag ng Panginoon, hinangon niya tayo sa kasalanan na yun. Tinuruan tayo ng Holy Spirit na mamuhi sa lahat ng gawa ni Satanas at ibigin ang lahat ng daan ng Panginoon. Kaya nga ibinigay sa atin ang kautusan. Sa kautusan, makikita mo kung paano lumakad sa Panginoon. Sa kautusan, makikita mo kung paano tumalima sa Panginoon. Sa kautusan, makikita mo kung ano yung mga bagay na mabubuti at kung ano yung mga bagay na masasama. Kaya nga sa ating kababasa ng mga salita ng Panginoon, hindi natin napapansin ay unti-unti tayong nakakabalik sa larawan ng Diyos. At ang tawag noon ay sanctification. Nako-conform tayo sa image ng ating Diyos. So yan po yung ikatlo na hinango ng Diyos ng Diyos ang tao sa kanyang pagkakalugmok sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa sacrifice ni Christ at yung pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo upang tayo ay makalakad sa Panginoon. Panghuli, ito yung pinakamahalaga mga kapatid. Ito yung kabuuan ng Ebanghelyo. Si Jesus ay nangako na babalik muli. Para ano? Para bigyan tayo ng bagong katawan. Isang katawan na hindi na infected by sin. Isang katawan na maluwalhati. Isang katawan na design para tayo makapasok sa presensya ng Panginoon at makita ang Diyos, makapellowship siya ng harap-harapan na hindi na tayo mamamatay. Ito yung tinatawag sa may Biblia na the glory. At si Jesus ay namatay for that purpose, to bring many sons to glory. Iyan ang ating kahihinatnan. That is our destiny. Makikita natin ang glory ng Panginoon isang araw. Wala na ang kasalanan, wala na mga sufferings, wala na mga sumpa, wala na ang lahat na nakikita niyong defect sa mundong ito. Ganyan ang kabuuan ng Ebanghelyo. Yan yung ultimate natin na destiny. Iyan yung inaasahan natin doon sa paglapit natin sa Panginoon. So ngayon mga kapatid, so nakikita po natin yan. Yan yung tinatawag na the counsel of the Lord.
Iyan yung sinasabi rito sa may Psalms 33 na ipagdiwang ninyo yung counsel ng Panginoon sapagkat iyan, it will stands forever. Walang makakahadlang dyan, not even Satan. Lalo na nung si Jesus ay nagtagumpay sa cross, wala na siyang magagawa to hinder or to thwart the purpose of God. Kayo kapatid ay kabilang sa counsel na yon. Kabilang kayo sa plano na yun ng Panginoon. Kaya nga sa kasaysayan no, na ating pag-uusapan ngayon, tulad po rito, sabi rito sa may verse 10, the Lord nullifies the counsel of the nations. He frustrates the plans of the people. Why? Hindi yun para lang sa atin. Hindi lamang for our salvation. Ito ay para sa counsel ng Panginoon na hahanguin niya ang kanyang bayan at dadalhin niya doon sa kalwalatian. Okay, so pumunta tayo sa ating mga pag-uusapan sa gabi nito. Sabi nga po ng Job chapter 5, verse 12 to 14. He frustrates the device of the crafty so that their hands achieve no success. So ipoprostrate niya yung gawa ng mga masasama. Yung mga tao na nagtatangka ng masama sa buhay ng mga hinirang ng Panginoon. At iyan ay makikita nyo many times na sinulat ito ni King David sa may book ng Psalms. At yung mga tao na naghahangad ng masama, hindi sila nagtatagumpay. Verse 13, he catches the wise in their own wisdom, in their own craftiness, and the schemes of the wily are brought down to a quick end. They meet with darkness in the daytime and grope at noonday as in the night. Sabi nga po kanina nung kinanta natin, yung kanilang karunungan, yung mga wicked na nagpaplano ng masama laban sa bayan ng Panginoon. Yung kanilang kaalaman ay magiging kamangmangan yon para sa kanila. Yung kanilang mga efforts to destroy the righteous, sila ang aani nun. Dahil si God, pinoprotektahan niya, hindi lamang tayo, kung hindi yung kanyang counsel para sa kanyang bayan. Kaya kasama tayo doon, kapatid. Pero hindi tayo yung pinaka-object. Kung hindi yung purpose ng Panginoon sa atin, it will stand forever. At dahil nga tayo ay kabilang doon sa purpose ng Panginoon, kaya tayo na-preserve. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, tayo ay nakapokus lang sa ating mga personal salvation, personal deliverance, pero more than that, beyond that, ay yung purpose ng Panginoon sa kabuuan para sa ating lahat. Amen po ba? So magbibigay tayo ng mga halimbawa kung paano sa kasaysayan ng bayan ng Panginoon ay pinoprostrate niya yung mga nagtatangka ng masama para sa buhay ng kanyang mga hinirang. Okay? Unahin na natin ito. Ito po yung napag-aralan na natin noon. Yung enduring the discipline of God. Nabanggit natin to si Ahithophel. Di ba? Napag-usapan natin to. Itong si Ahithophel kasi, talagang isa ito sa mga the best na advisor ni King David. Okay? So ngayon, nung itong si Absalom, yung anak ni King David, ay nag-revolt laban sa kanyang tatay, nung siya ay nag-kudeta, kaya naging successful yung kudeta na yon ay dahil si Ahithophel ay pumanig kay Absalom. Kung hindi pumanig si Ahithophel kay Absalom, hindi magtatagumpay si Absalom. Kasi talagang respetado itong si Ahithophel. Yung kanyang salita talagang ginagalang. Yung kanyang wisdom ay kakaiba. Talaga namang pag siya ay nag-counsel,
talagang malaki talaga ang ano nun, ang may co-contribute sa tagumpay. Okay. Gaya nung sabi po rito sa 2 Samuel chapter 16 verse 23. Now in those days, the counsel that Ahithophel gave was if one consulted the word of God. So nakita niyo, no, ganyan kataas ang regard ng lahat ng bayang Israel sa counsel ni Ahithophel. Pag nagsalita siya, lahat tiklop na. Kasi alam nilang katalinuhan yon, karunungan yon. So all the counsel of Ahithophel is esteemed both by David and by Absalom. Kaya nga, nung ibinalita kay David habang siya ay tumatakas palayo sa kanyang anak na si Absalom, habang si David ay namumundok, naghahanap ng matataguan, nung nabalitaan niya na si Ahithophel ay pumanig sa conspiracy ni Absalom, nag-pray agad si David. Sabi ni David, "Oh Lord, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness." Ang panalangin ni David, "Panginoon, tulungan mo po ako. Biguin mo po yung counsel ni Ahithophel. Gawin mong foolish yung kanyang counsel." Kasi alam ni David yung potentiality ni Ahithophel. Pero kita ninyo, no, pinakinggan ng Panginoon si David. Nung pagkatapos ng panalangin niya na yon sa Panginoon, nung si David ay umakyat sa summit upang sumamba sa Panginoon, nakasalubong niya si Hushai. Si Hushai the Archite, isa ito sa mga wise men ni David. Isa ito sa mga counselor. Na-meet niya si Hushai doon sa mountain, katatapos lang ng kanyang fasting. Ngayon, ang sabi niya kay Hushai, "Kung sasama ka sa akin dito na mamundok, magiging burden ka lang sa amin." Ibig sabihin, wala kang maitutulong. Kaya kung ako sa iyo, sabi niya ganon, kung gusto mo makatulong, bumalik ka sa city. Bumalik ka kay Absalom. At sabihin mo sa kanya, "O King, I will be your servant." Ibig sabihin, magpanggap ka na ikaw ay kapanalig ni Absalom, na ikaw ay nag-defect sa akin. Okay? Palabasin mo na ganon. Ang sabihin mo ganito, "As I have been your father's servant in the past, so now I will be your servant." Then, sabi ni David, sa ganung paraan, pag nakapasok ka na doon, pag nakuha mo na yung tiwala ni Absalom, ngayon, madidefeat mo yung counsel ni Ahithophel. Wow. Pero ito ay direction ng Panginoon ito. Kasi nga si Ahithophel ay talagang paparusahan to ng Panginoon, pati si Absalom. Kaya pinadala, walang nagkakataon kay God. Talagang si God ang nag-appoint ng lahat ng ito. So, kung ano yung may ibabalita mo, iparating mo doon sa mga priest, doon sa mga saserdoteng naglilingkod doon sa may templo, at sila magpaparating sa akin ng balita. So ngayon, ganun nga, pumunta na doon si Hushai, pumunta na siya kay Absalom. Ang sabi ni Absalom, "Oh, bakit nandito ka? Bakit hindi ka sumama sa iyong master?" Sabing ganun, "Ikaw ang aking master. Ako ay naglilingkod para sa bayan, hindi lamang para sa kaaway ng parang ganun yung sinabi ni Hushai." So nakuha niya in that statement, nakuha niya yung confidence ni Absalom. Ngayon naman, ito na si Ahithophel uli. So si Ahithophel, meron siyang makikita mo sa actions niya,
meron siyang hidden grudges kay David. Kasi kung titignan mo ang history, kung sino ito si Ahithophel, lumalabas na uncle siya ni Bathsheba eh. Yung kinuha ni David. No, yung asawa ng isang warrior niya na pinapatay niya. So uncle niya ito. So hindi naman sinasabi na ganun exactly yung motive niya. Pero grabe yung kanyang yung kanyang pagkagalit kay lumabas nung si Absalom na yung nagahari. So pinayuhan niya na sipingan yung lahat ng asawa niya, di ba? Siya yung tapos ngayon ito yung kanyang pangalawa na advice kay Absalom. Hiningi niya kay Absalom, sabi niya, bigyan mo ako ng 12,000 na tao at pupunta kami doon kay David para ipurso siya. At madadatnan namin siya na pagod na, discouraged, at siya ay in panic. So wala siya sa focus ngayon, ano? Mahinang ngayon yung kanyang army. Kaya pag nandoon na kami, masisiraan ng loob yung mga kasama niyang mga kababayan natin. Kaya ang papatayin ko lamang ay yung hari lang, si King David lang. At lahat ng mga tao ay pababalikin ko sa iyo na parang isang bride sa kanyang husband. So, yamang na iisang buhay lang naman talaga ang hinahanap natin, si David lang. So, ang lahat ng tao ay hindi magagalaw. So, sabi rito sa may verse 4, the advice seemed right in the eyes of Absalom and all the elders of Israel. So it sounds good. Ang ganda. Pero alam mo talagang matalino si Ahithophel. Alam niyan totoo yun eh. Na sa mga tagpong ito, bagamat si David ay talagang man of war, pero sa tagpong ito medyo devastated si David. Kasi anak niya yung yung kanyang magiging kalaban eh. At ayaw niya makipagdigma sa kanyang anak. So, alam ni Ahithophel na yung mga tao na kasama niya, discouraged din. Pinanghihinaan din ng loob. Kaya kung talagang matutuloy ito, kung papayagan ni Absalom lang na bigyan siya ng 12,000 men at lusubin nila, maaaring mangyari yung kanyang counsel. So ngayon, ito na. So dumating ngayon itong si Hushai. So tinanong din siya ni Absalom, ano masasabi mo sa payo ni Ahithophel? Sabi ni Hushai sa tagpong ito, sabi niya ganon, ang counsel ni Ahithophel ay hindi maganda. Sabi ni Hushai sa kanya, ginastify niya kung anong ibig niya sabihin. Sabi niya, alam mo naman yung tatay mo, ang tatay mo ay isang mighty warrior at matapang siya. Para siyang pag nakawala siya, para siyang lion o para siyang bear na talagang pupuksain niya lahat ng makaharap niya. Sabi niya, tatandaan mo, your father is an expert in war. He will not spend in the night with the people. Sabi niya, at ngayon, sa totoo lang, sa ngayon, sabi niya ganon, ay yung tatay mo kasi sanayan sa digmaan, nagtatago yan. At hindi mo basta-basta makikita kung saan siya nagtatago. Sabi niya ganon. Kaya kung may mag-a-attack man sa grupo nila, mabibigo lang kasi sila ang mapapahamak. And then ang sabi pa ni Hushai kay Absalom in verse 10, then even the valiant men whose heart is like the heart of the lion will utterly melt with fear, for all Israel know that your father is a mighty man and that those who are with him are valiant. So, yun na. So ngayon, sabi ni Absalom, mukhang mas maganda. Sabi niya ganon. Kaya ang maipapayo ko lamang, yung patuloy nito, no? Sabi ni Hushai, ang maipapayo ko lang sa inyo, sa halip na 12,000 lang, gaya ng sinasabi ni Ahithophel, na lulusob doon,
Why not na i-gather mo lahat ng Israel from Dan to Beersheba at lusubin natin ang kampo ni David. Sabi niya ganon. So that, pero ito delaying tactics lang ito no, ni Hushai. Delaying tactics niya ito para makapag-prepare si David. So that, pupunta kami sa kanya at sabi niya ganon, malulupig natin siya. Kasi sa sobrang dami ng kanyang kalaban, biro mo buong Israel magiging kalaban niya. So kung siya naman ay mag-withdraw into a city, so idadrag natin siya. Wala na siyang masusulingan, sabi ni Hushai kay Absalom. So sabi ni Absalom, the counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. Pero ang totoo nun, sabi rito, for the Lord has ordained to defeat the good counsel of Ahithophel. Yun yung una. And so that the Lord might bring harm upon Absalom. So dual purpose ito. Ginaid din ng Panginoon si Hushai. Bagamat alam natin na siya ay tinitrick niya lang si Absalom. Pero iyon ay inordain ng Panginoon upang unang-una si Ahithophel ay i-prostrate, lumabas na katawa-tawa, lumabas na foolishness gaya ng panalangin ni King David kanina, na maging foolishness ang kanyang mga counsel. At naganap ngayon dahil sa counsel ni Hushai. Pangalawa, dahil sa ginawa na yon ni Absalom na lumusob kay David, yun na yung naging katapusan niya. Kasi kasama ng Panginoon sila ang bayan, ang kampo ni David. At gaya nga ng sabi natin, hindi lang ito isolated na senaryo, hindi lamang dahil na nililigtas lang ng Diyos si David, hindi. It is because God is protecting His counsel. Kasi mula kay David, lilitaw ang Mesaya. Kaya hindi dapat mamamatay si David. Naintindihan ninyo? So that's the main point. Nape-preserve tayo. Hindi lamang si David, hindi lamang yung ibang mga man of God in the Bible, yung mga ibang mga kings, na-preserve sila not because of themselves, not because they are good, but because God is faithful to His plan. Marami pang i-accomplish ang Panginoon kay King David at maraming pang mga lilitaw na saling lahi sa kanya hanggang sa ipanganak ang Mesaya. At kapag ipinanganak ang Mesaya, siya yung magiging tagapagligtas ng bayan. So nakita niyo yung counsel ng Panginoon. Malawak ang ng Panginoon. So ganun nga ang nangyari. So pinarating na ng mga pare, saserdote doon kay David yung balita. At ang unang-unang nangyari, si Ahithophel. Dahil nakita niya na yung kanyang counsel ay hindi nasunod, ang ginawa niya, sumakay siya ng kanyang donkey, umuwi siya, at nagpatiwakal siya. Okay? Kasi alam niya na hindi magtatagumpay si Absalom. Alam niya na makakabalik si David dahil tinanggihan yung kanyang counsel. Alam niya makakabalik si David at alam niya na siya yung unang-unang paparusahan ni David kasi siya yung dati niyang counselor. Kaya sa kabiguan niya, hindi nasunod yung kanyang advice, mas minarapat niya na lamang na umuwi sa kanila at magpakamatay. Anyway, papatayin din siya. So nakita niyo papaano binaliktad ni God yung mga kwento, yung mga tangka sa buhay ni Haring David. Okay. Kaya nga, napakagaling, hindi po ba mga kapatid? Gaya ng sinasabi kayo sa Psalms 33, He will thwart, He nullifies the counsel of the nation. Yung kayo ng mga pagpaplano, yung kailang mga pagbabalangkas, ito-thwart lahat yun ng Panginoon. Papawalang bisa niya. At hindi lamang yun ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya rito sa may Psalm 7 verse 14 to 16, Behold,
the wicked man conceives evil and is fragrant with mischief and gives birth to lies. He makes a pit. So naghukay siya ng hukay and falls into the hole that he has made. So siya'y nahulog sa patibong niya. His mischief returns upon his own head, and his own skull, his violence descend. So ibig sabihin, siya yung mahuhulog doon sa hukay na hinukay niya, yung bungo niya mismo ang mawawasak sa ginawa niyang patibong. So yan po yung sinasabi ganyan. Ngayon, another verse, ang dami nito sa may Bible eh. Sabi nga dito sa may Psalms 9, the nation have sunk into the pit that they made. So lahat ng nagtangka sa bayan ng Panginoon, sino man yung hari ng panahong iyon, lahat ng iyon ay napahamak sa lahat ng kailang mga patibong. In the net that they hid, their own foot has been caught. The Lord has made himself known. He has executed judgment. The wicked are snared in the work of their own hands. The wicked shall return to Sheol, and all the nations that forget God. Ang dami nitong actually na mga ganong similar passages. Tulad ng Proverbs 26 verse 27, ang nagukay ng balon, siya ang mahuhulog doon. Ang kasalanan ng wicked ay tulad ng isang trap, Proverbs 5:22, at sila rin ang mahuhuli ng patibong na kailang ginawa. Proverbs 12:13, the wicked are trapped by their own words. Proverbs 26 verse 9, evil people fall into their own traps, but good people run the other way, glad to escape. And finally, Psalms 35 verse 7 to 8, I did nothing wrong, but they tried to trap me for no reason at all. They dug a pit to catch me, so let them fall into their own traps. So ilan lang ito mga kapatid sa napakaraming mga passages about kung papaanong si God binibindicate niya ang kanyang bayan. It is not because of them. It is because of the counsel of the Lord. Kaya nga ang sabi kayo na sa Psalms 33, mag-rejoice kayo. Mag-rejoice kayo sapagkat yung counsel ng Panginoon, it will stand forever. At wala makapagtuwat sa purpose ng Panginoon. On the other hand, lahat naman na magtangka ng masama sa inyo, sila ang mahuhulog sa patibong na ginagawa nila. Yun ang sinasabi ng Psalms 33. Na dapat nating ipag-rejoice. Kapag katapakapalad natin, kabilang tayo doon sa mga ililigtas ng Panginoon. Now, merong another story tayo, no? Kitang-kita natin yung mga principles na nilatag natin kanina. Kitang-kita natin to kung kilala ninyo si Haman. Sino po ba ito si Haman? So, nag-umpisa ang kwento niyan dito sa may Esther, chapter 3. So, merong king na si King Ahasuerus at siya yung napili niyang mapangasawa si Esther na Israelita. Kasi tatandaan niyo yung dating asawa ng king ay si Queen Vashti na dinisobey niya yung utos ng hari, kaya tinanggal siya ng hari at pumili ulit siya ng panibagong magiging reyna. At si Esther na isang Israelita na pamangkin ni Mordecai ang napili na maging reyna. Ngayon, at the same time, ay may na-promote na isang royal, mataas ang posisyon nito ni, para siyang katiwala kasi doon sa, sa lahat ng mga officials ng parang kabinete ng isang hari, siya yung pinakamataas. So, sabi ng verse 1, after these things, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedatha, and advanced him
and set his throne above all officials who were with him. So ang taas ng position niya. Parang next to the king na siya. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded concerning him. But may isang tao na ayaw yumuko sa kanya. Si Mordecai. Kasi nga, Hudyo si Mordecai at alam nilang hindi sila nagbabow down kanino man except kay God lang. Okay? So, nung napansin iyon, na bakit ka, sabi ng mga kasama niya, bakit ka hindi nagbabow down kay Haman? Utos ng hari yun, sabi ganon. Delikado yung ginagawa mo. Kaya sabi niya ganon, Hudyo kasi ako Sa batas namin, hindi kami nagbabow down sa mga kung sino-sino, sa Diyos lamang. Kaya kung tuwing nakikita siya ni Haman, galit na galit si Haman sa kanya, pero pinipigil lang ni Haman yung kanyang damdamin. Hindi niya pinapahalata. Kaya nung nalaman niya na si Mordecai ay isang Hudyo, yan, pinagplanuhan niya na ipapatay, annihilate, hindi lamang si Mordecai, kundi yung buong Jews, lahat ng mga Israelite, yung kanyang papatayin sa lahat ng sasakupan ng kingdom ni King Ahasuerus ay tinangkanyang ipa-annihilate. So ngayon, para maisakatuparan ito ni Haman, naghanap siya ng pagkakataon. Ang ginawa niya, inapproach niya yung king. Minanipulate niya yung king Hindi niya sinabi yung buong kwento. So ang ginawa niya, ang pinalabas niyang kwento ganito. Sabi niya, mahal na hari, may mga tao rito na sakop ng iyong kapangyarihan na iba ang kanilang batas. Sabi niya ganon. Ayaw nilang magpasakop sa batas mo, mahal naming hari. Kaya hindi ito makakabuti para sa inyong paghahari, sabi niya ganon. Kaya nga, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Let it be decreed that they be destroyed. At sabi niya, para lalo niya makonvince yung hari, magbibigay ako ng 10,000 talents of silver. Nang sa ganon, into the hands of those who have charge in the king's business, that they may put it into king's treasuries, so the king, ang ginawa ng hari, kinuha niya yung kanyang signet ring. Alam niyo ba yung singsing kasi ng hari, yung signet ring? Yun yung pinakasil. Natatandaan niyo nung unang panahon, meron silang pinapatak na parang plastic sa mga letter na pinakaselyo. At iyon ay habang mainit pa, ipipress nila doon yung seal, yung signet ring ng hari na bilang patunay na iyon ay galing mismo sa mahal na hari. And ibinigay ito kay Haman yung kanyang signet ring at para may sakatuparan niya yung kanyang yung annihilation sa mga Hudyo. Pero ang alam ng hari kasi talagang masasama itong mga taong ito. Pero hindi niya alam na itong si personal ambition lamang yon ni Haman. Personal grudge niya lang yon. So ngayon, ang ginawa kagad ni Haman ay pinatawag niya lahat ng mga scribes sa buong kingdom. At sabi niya gano'n na gumawa kayo ng batas at ibibigay ninyo sa lahat ng probinsya na nasasakupan ng kaharian. At ganito ang ilagay ninyo. It was written in the name of the King Ahasuerus and sealed with the king's signet ring. So, yung letter na yon ay kung ano yung lengguwahe, kung ano yung dialect ng mga provinces na yon, doon nakalimbag, doon nakaprint, doon nakasalin kung ano yung mensahe ng
So, ibig sabihin translated sa iba't ibang wika yung letter na ito. So, the letter was sent by couriers to all the king's provinces with instruction to destroy, to kill, and to annihilate all Jews, young and old, women and children in one day. At ano yung araw na napili? The 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to plunder all their goods. Oh, kita mo yung evil scheme niya. Hindi alam ng hari yan eh. Hindi alam ng hari na ganyan pala kakatindi yung laman ng letter na yan. Eh, binigay sa kanya ng hari carelessly yung kanyang signet ring. So, kapangyarihan yun para kay Haman. So, ngayon, ikinalat na sa lahat ng probinsya na sa araw na yon i-survey na ninyo sa bawat probinsya kung sino yung mga Hudyo at sabay-sabay silang papatayin sa 12th month ng Adar. So, ayan ay somewhere in February, parang February, March yata yung araw na yan. Okay. So ngayon, yung balita ay nakarating na kay Mordecai at si Mordecai nag-fasting siya, talagang buong Hudyo. Sinulatan nila sa bawat provinces na mag-fasting tayo sapagkat si Haman papatayin tayo ni Haman sa ganito kasi nabasa nila yung letter. So ngayon kinausap ni Mordecai si Queen Esther, huwag mong sabihin na porke ikaw ay nasa palasyo, hindi ka madadawit dyan. Kasama ka doon. Sabi niya gano'n. So, nabalisa si Queen Esther, nag-fasting din siya. And then, in-approach niya yung king. So, gumawa siya ng paraan na ma-approach niya ang king. Kasi ang king, hindi basta-basta po pwedeng ma-approach. Maliban na itutok sa iyo ng hari ang kanyang scepter, saka pa lamang makakalapit sa kanya. Okay, so ngayon, nagsuot si Queen Esther ng kanyang royal robe at lumapit siya sa hari. Sabi sa kanya ng hari, ano yon, Queen Esther? What is your request? Sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat, pati hanggang sa kahalati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo yon. Kaya sabi ni Queen Esther, kung ikalulugod niyo mahal na hari, iniimbitahan ko po kayo at saka si Haman, kayong dalawa lang sa maliit na banquet o feast na aking naihanda para sa mahal na hari. So, ganun ba? Ipatawag agad so pinatawag agad ni King si Haman. And then nung andun na sila sa may bulwagan, so nandun na sila ang dalawa ni Haman at saka si Haring Ahasuerus, hindi pa masabi-sabi ng direkta ni Queen Esther na si Haman ay may masamang pakay. Pinagpipray niya pa sa Panginoon na bigyan siya ng lakas paano niya sabihin yun. Kaya nung hapon na yon na pinaunlakan ng hari yung kanilang dining. So tinanong siya ng hari, ano ang wish mo? It shall be granted to you. What is your request? Even to the half of my kingdom, it shall be fulfilled. So ang laki ng hari. Pero ang sabi ni Queen Esther nung araw na yon, nung araw ng first na dating nila, sabi ni Queen Esther, ang kahilingan ko po mahal na hari ay kung ako po ay meron akong favor sa inyong paningin, ay i-grant mo nawa ang aking request na magkaroon uli ng banquet, ikaw at si Haman lang bukas. So, ganun. So, nagkaroon ng dalawang meeting, dalawang banquet. Yung araw na yon at saka bukas. So, and let the king and Haman come to the feast and I will prepare for them. And tomorrow, sasabihin ko na po sa inyo, mahal na hari, kung ano aking kahilingan. So, sinuspense ni Queen Esther. Ito namang si Haman, tuwang-tuwa siya. Kasi talaga namang umuwi sa may bahay nila. Tuwang-tuwa siya. Kinuwento niya sa kanyang asawa
kinuwento niya sa kanyang mga kaibigan na talagang napakasaya ko sa araw na to. Kasi biruin mo no, na ako lang, ako lang yung inimbitahan ni Queen Esther sa piging na yon. At saka binigyan ako ng gantong kapangyarihan, gantong riches. Grabe, kinikwento niyang ganon. Kaya lang, nung nakita niya si Mordecai doon sa gate, na ayaw mag-tremble sa kanyang harapan, ayaw yumuko, naggalit siya pero pinipigil niya lang kanyang damdamin. Kinuwento niya yun sa kanyang asawa at saka sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang payo nila ganito, sabi ng kanyang mga asawa niya at yung kaibigan niya, magpagawa ka ng ng bitayan, ng gallows na ang taas ay 50 cubit high. Ang taas no, no? Ganyan po kinakita sa picture. Ganyan kataas yung bitayan na gagawin para kitang-kita na bibitayin si Mordecai dyan, kitang-kita ng madla. So, ganun. So ganyan ginawa niya, no? So, tuwang-tuwa naman, at tuwang-tuwa si Mordecai. So, pinagawa niya agad, pinarush niya yung bitayan. And then, maya-maya, dumating na yung mga inutusan ng hari para pumunta si Haman doon sa piging na ginawa ni Queen Esther. Okay. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Kasi bukas pa mangyayari yun. So, ito yung nangyari ito nung hapon. Bago yung piging, bago yung revelation. Ngayon, nung gabing iyon, yung mahal na hari ay hindi siya makatulog. At dahil hindi siya makatulog, ay inutusan niya yung kanyang mga scribes na basahin yung chronicles, yung mga kabayanihan na nangyari sa kanyang kaharian. Ngayon, nakita niya doon sa may record na si Mordecai, kasi noon may nagtangka ng buhay sa mahal na hari. Si Mordecai yung nagsabi doon sa mahal na hari na may nagtatangka ng buhay mo. Kaya ang tanong niya, nabigyan na ba ng parangal si Mordecai sa ginawa niyang iyon na kabayanihan? Sabi ng mga tao niya, hindi pa po. Wala pa akong nagagawang mabuti sa kanya. Kaya ang ginawa ng hari, ipatawag niyo si Haman. So lumapit naman si Haman, ano po yun mahal na hari? Sabi ng hari sa kanya, ano ang gagawin ko sa tao na nais kong parangalan? So, akala ni Haman siya yun. Pero si Mordecai yun, no? Si Mordecai yung pararangalan ng hari, pero hindi kasi sinabi ng mahal na hari na si Mordecai yun. Ang tanong niya, ano ang dapat kong gawin sa tao na nais kong parangalan? So, nag-isip si Haman, hoy, dapat ganito. Ay, yamang ako, paparangalan ng hari, dapat yung sasabihin ko na yung pinaka-the best na nais kong mangyari. So, sinabi ni Haman, ganito, mahal na hari, una, dapat siyang suotan ng royal robes, tulad ng yung kasuotan niyo muna talaga, mahal na hari. At isuot sa kanya yung korona niyo. At pasakayin niyo siya sa sarili niyong kabayo. At siya ay ibibigay niyo sa pinakamataas na namumuno dito sa kaharian ninyo, sa inyong palasyo, na igagala siya sa buong city at isisigaw na ganito ang gagawin ng mahal na hari sa lahat ng nais niyang parangalan. So, sabi ng mahal na hari, bilisan mo! Sabi niya gano'n. Bilisan mo! Kunin mo yung robes ko, kunin mo yung crown ko, kunin mo yung horse ko, at gawin mo kay Mordecai lahat nung sinasabi mo. So, parang bomba yun kay kasi papapatay niya nga si Mordecai eh. Tapos paparangalan pala ng hari. So, bigong-bigo si, bigong-bigo si, try to imagine yung feeling yung mixed emotion ngayon ni Haman. And then, habang pinaparada niya, siya yun eh. Siya yung inutusan ng hari na pinakamataas na opisyales na
igagala sa buong city si Mordecai na nakasuot ng royal robes. So, at sinisigaw niya sa lahat ng tao, ganito ang gagawin sa taong nais paragalan ng hari. Kaya nang umuwi siya, talagang mangyak-ngyak si Haman. At nung nalaman ng asawa niya at mga kaibigan, naku, delikado ka. Yung nais mong ipapatay yun yung paparangalan ng Panginoon. Delikado ka pag pinagpatuloy mo yung plano mo, sabi niyang ganon. Pero maya-maya dumating na. Dumating na yung inutusan ng hari, yung imbitasyon doon kay Esther. So, dali-dali na sila pumunta doon sa may banquet na ginawa ni Queen Esther. To na. Tingnan ninyo yung kung paano binaliktad ng Panginoon. Gumawa si Haman ng hukay para kay Mordecai at para sa buong bayan ng Israel, pero siya ang mahuhulog doon ng Panginoon. Siya ang inihulog ng Panginoong Diyos doon. So kinabukasan, ito na po. Ito na yung piging. And then, tinanong uli siya ng hari, mahal na Reyna, ano ba ang request mo? Ipagkakalob ko sa iyo. Ano man ang iyong kahilingan, kahit na kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Queen Esther, mahal na hari, if I found favor in your sight, kung ito ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo, nawa, sabi niya, let my life be given to me as my petition and my people as my request. Ibig sabihin, mahal na hari, inihiling ko po na i-spare mo ang buhay ko at i-spare mo ang buhay ng aking mga kababayan. So nagulat yung mahal na hari. Bakit ganun ang request mo? Kasi kami po ay binenta. Ako at ang aking tao ay ide-destroy, papatayin, uubusin, walang ititira, sabing ganon. At ibebenta kaming slaves, yung mga matitira. Men and women, I would have remained silent, for the trouble would not be commensurate with your annoyance with the annoyance to the king. Sabi niya ganon. So galit na galit yung hari. Sino siya? Sabi niya ganon. Sino yung pangahas ngayon na gagawin ito? Sabi niya ganon. Tapos nung sinabi ni-reveal na ni Queen Esther, a foe, an enemy, is this wicked Haman. Then Haman became terrified before the king and queen. Nanginginig na si Haman. Hindi niya akalain na si Queen Esther ay Hudyo. Hindi niya akalain na si Queen Esther ay pamangkin ni Mordecai na nais niyang ipabitay. And then the king said, will he even assault the queen with me in the house? Sabing gano'n ng mahal na hari kay Haman. As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face. So, eto na. Then, Harbona, one of the eunuchs who were before the king said, behold, indeed, sabing mahal na hari, nagpatayo pa si Haman ng gallows para kay Haman na ang taas ay 50 cubits feet. Ngayon, sabi ng mahal na hari, ginawa ito ni Haman para kay Mordecai. Sabi niyang ganun. Lalong nagalit ang hari kasi Mordecai yung pinarangalan niya kasi